Nagluto kami ngayon ng ginataang lubi-lubi at hagnaya na may sahog na tinapa. Naglaba rin kami sa ilog at dito na rin kami kumain ng pananghalian. Wala nga kaming maisip na ulam ngayon. Mabuti na lang at nakita ko tong mga talbos ng lubi-lubi na malapit lang din sa bahay namin. Saktong-sakto nga ang pagkakuha ko kasi napakaganda ng mga talbos at wala pang uod na kumakain sa gitna. Sa bandang itaas naman ay nakakita pa ako ng dalawang talbos ng lubi-lubi at mabuti nga ay mababa lang ang puno. Nakakita pa nga ako ng isa pang talbos kaso medyo mataas na yung puno kaya para mas madali itong makuha ay ganitong paraan ang ginawa ko. Pagbaba ko naman ay nakita ko tong mga namumulang talbos ng hagnaya kaya naman pinagkukuha ko na pandagdag dito sa gugulayin ko. Bukod sa ginataan nitong hagnaya ay napakasarap din nito igisa katulad din sa pako. May mga nagsasabi nga na maasim daw ang lasa nito pero ang totoo po ay hindi po ito maasim. Baka po ang sinasabi nyo ay ang lubas kasi halos magkaitsura lang sila ng dahon. Pagkarating ko nga pala sa bahay ay hinimay-himay ko na itong mga talbos ng lubi-lubi. Hindi ko na nga pala ito gagamitan ng kutsilyo sa pagayat kasi pipilipitin ko lang naman ito. Pagkatapos ko sa lubi-lubi ay isinunod ko naman kutusin ng mga hagnaya. Kaunti lang pala yung nakuha ko kasi ang ibang talbos nito ay pausbong pa lang. Nang matapos na ako ay binata ko naman itong nyog na panggata at ang sabaw nito ang gagamitin ko sa pagpiga. May maliit nga na buhay ito o tinatawag naman sa iba na ampol na kapag ganito kaliit ay talagang napakatamis. Si Papa na nga pala ang nagkudkud nun habang ako naman ay hinugasan ko na itong mga lubi-lubi at hagnaya dito sa ilog. Nakakatuwa nga kasi napakalinaw ng ilog ngayon dahil sa kakaulan kahapon dahil sa bagyo. Kakaunti nga lang talagang hagnaya lalo na nung nahimay na pero kahit papano ay makakadagdag na rin. Pagkatapos ko mahugasan ng mga gulay ay hinimay-himay ko naman itong tinapa na pang sahog. Nakahanda na ang mga sangkap kaya naman isinalang ko na ang kawali. Inilagay ko na ang gata at ang mga pampalasa kasama na rin ang tinapa. At nang kumulo na ay nilagay ko na ang lubi-lubi at hagnaya. Hinalo-halo ko lang ito para hindi magkulay brown ang kulay ng lubi-lubi. Sa inyong lugar po pala, ano po ang tawag nitong lubi-lubi? Nung unang vlog ko nga nito ay may mga nag-comment na hindi naman daw ito kinakain sa kanila at ang iba naman ay pinapakain lang sa alaga nilang kambing. Pero dito sa amin ay ginugulay talaga to kahit nung bata pa kami lalo na't napakarami ng puno ng lubi-lubi dito sa amin. Bukod nga sa ganitong luto ay paborito ko din ang lubi-lubi sa ginataang tulingan. Bago ko nga pala ito hanguin ay pinakonti ko muna ang sabaw nito para medyo lumapot. Pagkatapos ko magluto ay nagbanlaw naman kami ng mga kumot at bedsheet dito sa ilog. Sinapungan nga muna namin ito ng mga bato para medyo malalim. Napakaganda nga maglaba ngayon kasi napakaganda ng panahon. Sigurado matutuyo ito sa maghapon. Kapag naglalaba nga talaga kami ng malalaking tela katulad nitong bedsheet at kumot ay dito talaga kami nagbabanlaw sa ilog kasi isang banlawan lang. Pagkatapos namin babanlawan lahat ay sinampay na namin at isa nga ito sa kagandahan sa probinsya dahil walang alikabok. Uusok mo lang sa kapitbahay ang kakapit sa mga nilabahan mo. At bukod pa dyan maraming gulay ang pwede mong makuha sa paligid ng libre lang basta masipag ka lang at madiskarte. Pagkatapos nga pala namin magsampay ay tumungo na kami sa ilog kasi doon kami kakain ng pananghalian. Bukod nga sa niluto naming gulay ay may niluto pa palang itlog ang kapatid ko sa ibabaw ng kanin. Mainit ang panahon ngayon kaya naman napaka-presko talaga tumambay dito sa ilog at nakakagana rin kumain. Napakasarap nga ng kain namin dyan. Thank you Lord sa blessing. Kung nagustuhan nyo pa ang video natin ngayon, pa-share naman po. Diyos mabalos!